Nandito na kami sa aming sweet room ngayon. Liam, ligo lang ako ah. Sabi ko pagkasara niya ng pinto. Okay, go ahead, sa balcony lang ako. Sabi nito at dumiretso na sa balcony. Parang iba ngayon ang aura niya. Para itong may gustong itanong pero hindi nito matanong-tanong. Bahala na. Mamaya ko na lang siya kakausapin. Maliligo muna ako dahil init na ako. Wika ko sa sarili. Sa side ni Liam. Nandito ako ngayon sa balcony. Dahil gusto kong makaihip ng hangin. Dahil sa gusto kong gawin. Hindi ko alam pero kinakabahan ako na baka karelasyon ni Amanda si Clarence sa tiwan ako. Kainis, ano ba ito nangyayari sa akin? I never felt this before na kinakabahan tuwing may itatanong na simpleng bagay. Gusto ko sanang itanong kay Amanda kung ano nga bang meron sila ni Clarence. Gusto ko lang malaman at para hindi na ako nag-iisip. Napalingon ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Natatanaw kasi mula rito sa balcony ang loob at nakita kong inilabas ng pinto ng banyo si Amanda na naka-nighties. Sa side ni Amanda. Kainis, bakit puro ganito ang nakalagay sa maleta ko na pangtulog? Bakit naman ganito inimpake mo, Elizabeth? Kanina pa ako tapos maligo at mag-ayos pero parang ayaw ko pang lumabas dahil dito sa aking suot. Kung tinatanong niyo kung ano ang aking suot na pantulog, ay, walang iba kundi nighties. Di ba nakakainis lang? Paano kung makakalabas na nakaganito? Knowing na kasama ko si Liam dito sa sweet room. Nakakahiya, baka isipin niya may gusto akong gawin. Pero, bahala na si Batman. Mahina akong bulong sa aking sarili, saka tinungo ang pintuan ng banyo at dahan-dahang lumabas. Ipinili ko ang aking ulo sa direksyon ng pinto ng way palabas ng balcony at ayun, nakita ko na matamang nakatingin sa akin si Liam at tila ba ito nagulat. Bakit naman siya magugulat? Loka ka talaga, Amanda. Tingin mo, yang suot mo. Sabi ko sa isip. Nakita ko siyang lumunok ng sunod-sunod bago humarap ulit sa harapan ng balcony at sandaling nag-inhale at exhale. Pagkatapos niya ay pumasok na siya sa loob at nagsalita ng hindi nakatingin sa akin. Matutulog ka na? Tumango ko. Oo, napagod ako ngayong araw. Ikaw, di ka pa ba matutulog? Tanong ko. At this time nilingon na ako ni Liam. Tumango rin ito. Maliligo lang ako. Sabi nito saka umiwas na ulit ng tingin bago dumiretso patungong CR. Wait! Pigil ko rito. Lumingon naman agad ito sa akin. Saan pala ako matutulog? Alinlangan kong tanong pero ngumisi ito. Siyempre sa kama, tabi tayo. Sabi nito saka tuluyan ng pumasok. What? Tabi kami? Gulat kong wika sa aking sarili. Dumungaw mula sa nakaawang na pinto si Liam at sumigaw. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. Remember your rule? Na pwede tayo magtabi pero may harang. Ganon ang gagawin natin. At saka na naman itong humisi at tuluyan ng sinara ang pinto ng CR. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Kaya napagpasyahan ko na kuhanin na ang mga throw pillows sa sala at yun ang aking ginamit na harang sa gitna. Malaki naman ang space na tuluyan na akong makaayos. Ini-off ko muna ang fluorescent light at ang lampshade na lang ang aking binuksan. Pagkatapos, nagdasal lang ako at pinikit na ang aking mga mata at tuluyan ng nakatulog. Sa side ni Liam. Pagkatapos ko magayos, diretsyo na ako lumabas ng banyo. And to find out na nakatulog na pala si Amanda at tanging lampshade na lang ang ilaw sa kabuuan ng kwarto. Napatingin ako sa mga una na nasa pagitan namin. Tinutuon niya. Nasabi ko na lang sa aking isipan. Napangisi na lamang ako at dahan-dahan na humiga sa kaliwang part ng kama. At nang makaayos na ako ng higa, bumaling ako sa aking kanan para tingnan mabuti ang mukha ni Amanda. At napangiti na lamang ako nang hindi ko malaman na dahilan. Sa side ni Amanda. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatagos mula sa kortina ng bintana ng suite namin. Bumangon ako, nagunat at saka tiningnan kong tulog pa rin si Liam. Pero wala na si Liam sa kama, kaya tumayo ako para tingnan kung nasa banyo ba siya o nasa sala. O di kaya naman nasa balcony lamang. Pero wala pa rin doon sa mga nabanggit ko. Siguro lumabas na yan para mag-breakfast. Baba na rin ako. Kaya pagkatapos kong ayusin ang aming hinigaan, saka ako dediretso sa banyo para gawin ang aking mga morning rituals. Papasok na ako ng elevator nang makasabay ko rin ang babae na kahapon pa ako iniirita. Good morning, Amanda. Mapang-asar na bati ni Mandy sa akin habang bumababa ng elevator.
5 kasi kami rito sa elevator kaya ganyan umasta yan. Parang isang maamong tupa kung makangiti ng todo at makabate. If I know, puro kaplastikan lamang yung mga pinagagawa niya sa akin pagkaharap si Liam o di kaya naman ay ibang tao. Tinanguan ko lang siya sabay ngiti ng pilit. Sino ba namang hindi maiinis? Umagang umaga siya ang una kong nakita. Bakit? Sino bang gusto mong makita? Si Sir Liam ba? Blitan niya ng aking isipan. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata para mawala na naman ang mga gumugulo sa isipan ko. Where's Liam? Bakit hindi mo siya kasama? Patuloy niyang pagsasalita. Tiningnan ko siya sabay kibit balikat lang. Ayoko siyang kausapin kaya hanggat magagawa ng paraan, hindi ko siya papansinin. Why so sungit? Asar nito sa akin. Yes, sa wakas nandito na kami. Kaya hindi ko na siya sinagot. Bagkos, nagdire-diretsyo na ako sa paglabas at dumiretso na ng dining hall. Hindi ko na nilingon pa si Mandy dahil gutom na ako. Hindi pala ako nakakain ng dinner kaya masakit na ang aking tiyan. Umupo ako sa may labas ng dining hall na matatanaw mo dito ang dagat at makakalanghap ka pa ng sariwang hangin. May I take your order, ma'am? Tanong ng waitress. Di ko na siya napansin dahil nakatuon ang aking buong atensyon sa dagat at pati na rin sa sariwang hangin. Just give me water. Then the regular order here for breakfast. Sabi ko sa waitress. Pagkalis nito ay nagtingin-tingin ako sa paligid at di ko inaasahang may matanaw akong tao na papalapit sa akin na di ko gusto. Sino pa ba? E di syempre si Mandy na naman with her annoying smirk. Pagkarating niya sa aking table, walang pakundangan itong umpo sa harap kong upuan. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit na naman ba nandito ka? Irita kong tanong sa kanya. Can't you see it? I'm here to eat my breakfast. Marteng sagot nito bago nilapag ang kanyang clutch bag sa gilid ng table. Of course, nakikita ko pati na rin ang ayaw ko makita. Ganting sagot ko dito. Napatingin siya sa akin dahil may kinakalikot ito sa kanyang cellphone. I bet ako ang ayaw mo makita, she said then smirked. Unfortunately, yes. Sabi ko. Really? I conclude you're just insecure. Funny. But your conclusion is wrong. Very wrong. Kasi ako, may insecure sa'yo. Alam ko naman na mas maganda ako kaysa sa'yo. Actually, hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob ko para sabihin ang mga salitang yan. It's just that, napikon na ako. At kahit self-esteem ko, tumaas na dahil sa inis sa babaeng to. Napaawang ng konti ang kanyang bibig and it took her minutes to recover from what I have said. Excuse me? Di makapaniwalang saad niya. Your excuse. Saad ko saka tumayo. I lost already my appetite, kaya ikaw na lang kumain ng order ko. Sabay ngiti ko sa kanya at tuluyan na akong umalis at lumabas ng hotel na hindi na hinintay pa ang kanyang sasabihin. Ay, nakakainis. Kakain na lang ako sa restaurant dito sa labas ng hotel. Sa side ni Liam. Nandito ako ngayon sa part ng hotel kung saan magre-renovate. Malayo to sa mga suite dahil sa may bandang gilid dito. Ito kasi ang dating restaurant ng hotel pero inilipat na lang sa loob mismo ng hotel. Gagawin naming function hall ang silid na ito. Ako lang ang nandito dahil bukas pa dadating ang architect at engineer ng company. At si Mr. Clarence Heng naman, nowhere to be found, ayon sa kanyang secretary. Pero ayos lang naman dahil bukas pa naman start ang meeting ko tungkol sa renovation. Nagtagal ako ng 30 minutes sa loob ng hall dahil sa pagtingin rito. Kaya mga bagandang tanghali na ako nakarating rito sa harap ng suite namin ni Amanda. Pinihit ko na ang doorknob ng dahan-dahan. Baka kasi tulog pa si Amanda at magising. Pero parang ako itong nagising dahil sa akin nakikita. I need to get out of this room. Now! Pero it's too late dahil nakatingin na saan si Amanda with her eyes widened. Ay, kabayo! Tili ni Amanda sa kadali-daling pumasok ng banyo with her towel. Now, are you curious what happened? It's just that I saw Amanda getting her phone out of her luggage, wearing nothing but a towel. And then after a few minutes, the towel easily got untied when she tried to close her big luggage, and then it starts there. Sa side ni Amanda. Ano ba yan? Bakit ba naman kasi naisipan ko pa na kuhanin ang phone ko para makapag-sound sa loob ng CR habang naliligo? Ayan tuloy. Nakita pa niya ako sa ganong ayos. Pagkatapos kasi nasagutan namin ni Mandy, naglakad ako ng naglakad hanggang sa makita ko ang restaurant na nagsiserve ng favorite kong pagkain. Kaya pumasok na ako sa loob. Naupo na ako sa bakanteng upuan at nang may lumapit sa aking waiter, ilang sandali pa ay palapit na sa akin ulit ang waiter na may dalang pagkain.
At nang nasa harapan ko na ito, hindi sinasadya na madulas ito, dahilan para matapon sa akin ang mga dala nito. Kaya nagmadali na ako umuwi ng hotel. At yun ang dahilan kaya naabutan ako ni Liam sa ganong ayos. Kainis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pagkaharap na si Liam. Feeling ko maiilang kami sa isa't isa. Basta I will act like nothing happened. Total, hindi naman niya ako nakitang totally na walang suot, diba? Wika ko sa sarili. Sa side ni Liam. Nandito ako ngayon sa rest bar na nasa loob rin ng hotel. Sa baba lang ng floor ng suite namin. Ewan ko pero gusto ko lang uminom ng whiskey ngayon. Siguro dahil na rin sa nangyari kanina. Ayoko pa naman na naiilang sa akin si Amanda. I need to be more careful next time. And I must forget about what happened a while ago. Tama, I should forget about it. Pupuntahan ko na lang si Amanda at yayayain siyang mag-stroll sa labas. Para na din magkaroon kami ng bonding dahil alam ko na naiinip siya rito. Dahil second day pa lang namin rito, puro trabaho na agad ang inaatupag ko. Sa side ni Amanda. Amanda? Lumingon ako kung saan nanggagaling ang boses ng tumatawag sa akin at nakita ko si Liam na papalapit sa akin. Nginitian ko lang siya kaya naman nginitian niya rin ako. Are you okay? Tanong niya sa akin. Napakunot naman ako sa tanong niya. Why are you asking? Umiwas ito ng tingin at parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi-sabi. Tungkol ba to kanina? I'm sorry for what happened. I really didn't know that you're already awake. And I'm really sorry too for leaving you because I just checked on the wall where it will be undergoing a renovation. I'm really sorry. Hindi ko na pinatapos sa mahaba niyang sinasabi sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Hindi ko alam pero mas pinili ko na lang na yakapin ang binata. It's okay, I really don't mind it. Maliban na lang sa nakita mo kanina. Tila napapahiya naman ang binata. Natatawa naman ako nang umitis sa kanya. You're forgiven. Sabay yakap ko ulit kay Liam na yumakap na rin na mahigpit sa akin. 3 weeks had passed since our honeymoon vacation. And I see to it that Liam is really an ideal man that every girl will love. And I think I'm one of those girls. Why I think I'm one of those girls? Tila bumalik sa akin ang nakaraan. I'm already on my way home with my driver. Yes, I have my own driver because Liam wants it. He said that if ever na hindi siya makakauwi ng maaga, ako na lang ang papaunahin niya. At para makasiguradong safe ako sa pag-uwi, kaya nagpaalam siya sa kanyang parents kung pwedeng si Manong Roel na dating niyang driver ang magiging driver ko kapag hindi pa siya pwedeng umuwi ng maaga. Mama Amanda, kanina pa po nagre-ring ang telepono niyo. Nabalik ako sa realidad nang marinig ang sinabi ni Mang Roel. Ano ba yan? Wala na naman ako sa sarili ko. Mabilis kong kinuha ang phone ko sa loob ng aking bag at tila bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko kung sinong tumatawag. Dali-dali ko namang sinagot ang tawag. Ewan ko ba pero ang asawa ko lang ang nagpapabilis ng puso ko nitong mga nakaraang araw pa. Hello, Amanda. Thank God you answered my call. I'm sorry? Wika ko. It's okay. I just want to know where exactly you are. Ilang sandali din kami nag-usap ni Liam. Okay, take care. I'm just going to finish all of my paperworks so that we can go home together early tomorrow. He said, and I know that my heart will going to jump out of my body in no time because of Liam's sweet words. It's okay, and take care too, I answered with a smile plastered on my lips. Just text me or better call me when you're already home, okay? He said, and I know I'm now blushing. Okay, bye. Then I ended the call. Pagkatapos ng 30 minutes, nakarating na ako sa bahay. So the next thing I'm going to do now is to cook our dinner. This is my routine whenever Liam is unable to go home early. So I'm just going to cover the bowl with food and place it in the top of the kitchen counter so he can easily find it. I'm now going to open the electric stove when suddenly I heard footsteps towards the kitchen. I know that it's not Liam because he still shout I'm home when he was already in the front door. Dahil sa narinig ko, bigla akong nakaramdam ng kaba. Dahan-dahan akong kumuha ng matulis na bagay sa drawer at nakiramdam. Nang maramdaman ko na naglalakad na ito palapit sa akin, naghanda na akong lumaban sa kanya nang bigla akong nagulat nang may yumakap sa akin. Nahimasmasan lang ako at ibinaba ko ang hawak ko nang malaman ko na si Liam ang nakayakap sa akin. Hi honey, I'm sorry that I wasn't able to go home with you. Bulong nito sa akin. It's okay. Namumula na wika ko.
Yumakap sa akin si Liam at ginawaran ako ng halik sa labi ko na tinugon ko naman. Pero pag alam namin na nadadala na kami, ito na ang kusang tumitigil. He respects me and I'm not yet ready. After that kiss, he hugged me tighter. Can I ask you out on a date? Nakangiti na sad ni Liam. Of course, yes, I answered, and the rest of the night was memorable. But it's not what you think it is. We haven't go any further yet. It's just that Liam is really taking care of me, and he never let me fault that our setup is just fake or whatsoever, and he respect me. He always stopping himself from doing things that I newlyweds always do. So that's why I think that I'm one of those girls. Ang ipinagkaiba nga lang, asawa niya ako, at sila ay mga babae na hanggang tingin lang, at may progress rin ang aming setup, lalo na ang aming pagsasama ni Liam. Pero hanggang saan nga kaya kami dadalhin ng ganitong setup? Hindi ko itatanggi na may bahagi na sa puso ko si Liam at alam ko na masasaktan ako kapag natapos na ang kontrata naming dalawa. Pero ngayon, hanggat alam ko na masaya kami, paninindigan ko ang pagiging mag-asawa namin. At bahala na ang kapalaran kung saan man kami dalhin. Iyan ang pilit kong sinasabi sa sarili ko sa tuwing maiisip ko na may mga hanggan ang lahat ng to.